Hello Team Authentic all over the world! Magsisimula na ang ating winter serye at dahil mahal na mahal namin kayo, nandito tayo sa bansa na talagang lagi ninyong nire-request, ang Almaty, Kazakhstan! In this episode, samahan niyo po kami from Manila sa layover natin sa Shanghai, China, hanggang makapasok na tayo finally sa Almaty, Kazakhstan. Ano-ano nga ba yung mga procedure na pinagdaanan natin? And of course, para makita nyo na kaagad kung gaano kaganda ang bansang ito, pupunta kaagad tayo sa isa nilang popular tourist destination. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Magandang gabi, everyone! Maayong gabi sa tanahan. And this is it. Ito na yung pinaka nire-request ninyo na puntahan natin. Finally, pupunta na tayo ng Kazakhstan! Pero wag muna tayong magbunyi kasi ang dami pa rin nating first time na ngayon pa lang may experience. Marami pa tayong pagdadaan. Yes. For example, ngayon, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 and then ang binook kasi nating ticket ay sa China Eastern. And then, isang ticket lang naman siya. Tapos, nagkakaroon ako ng anxiety. Kasi nga, ito yung sinasabi namin sa inyo, kapag kami connecting flight, tapos hindi tayo visa free, paano kasi kung palabasin tayo? Hindi tayo makakalabas kasi wala tayong visa. And then ngayon kasi, may check-in baggage tayo. Kasi nga, nagpiprepare kami, baka winter eh. Yun ang gusto natin, gusto mga pangmalakas sa OOTD natin. Paano natin siya makukuha if ever? And then, nag-email ako sa China Eastern mismo. Chinese eh. And then, ang sabi sa atin, ano? Sa araw na mismo malalaman. Yun, depende daw sa airport. Diyos ko, lalo ako kinabahan. Tapos, nagbigay sila ng number na Philippine number. Wala namang sumasagot. So, eto na ngayon. Dito magkakaalaman kapag ka itong bagahin natin sinabing sa Almaty na natin kukunin, ibig sabihin pasok. At kung dalawang boarding pass yung bibigay sa atin. Ibig sabihin hindi natin kailangan lumabas ng China. Taray meron na tayong 23 kilos na baggage. Tapos dala pa rin namin ni Enzo yung dalawang maliit natin na luggage. Ang maganda sa China Eastern, kasama na yung 23 kilos na check-in luggage for us na Enzo. Tig-isa kami. And then, ang alam namin, meron na din siyang meal or meals kasi dalawang flight siya. And eto na nga, nakapila na tayo sa check-in. Basta guys, pag chinek-in yung bagahe natin, saan natin siya makukuha, pasok na tayo doon. Mukhang may pag-asa tayo, bes. Kasi meron ng staff. Nakapira pa lang tayo. Tinatanong kung saan yung final destination. Tapos bibigyan tayo ng tag. So, tignan natin, ha. Ayan, for example, sa Europe yung iba. Ganyan. Ayan. Ayan. Ito po. Almaty po. Ilang po kasi? Dalawa po. Ayan. Ang ilalagay lang po, contact number terminal. Contact number. Thank you po. Yan na. Mukhang nabibigyan na tayo ng linaw. Ayan, nabibigyan tayo ng tag. Tapos, ay ilalagay lang daw contact number. And signature. Yes! Nakapag-check-in na tayo. And then confirm. Doon mismo sa Almaty na natin makukuha yung gamit natin. Kaya confirm na confirm. And then, pagdating ng China, meron tayong 10 hours pa na layover. Bago tayo pumunta sa airport lounge, dito na tayo mag-checkan kasi doon baka hindi tayo makapag-checkan masyado. So, confirm, dalawang boarding passes yung binigay sa atin. Manila to Shanghai and then Shanghai to Almaty. Yay! So, sure na yan. Samahan nyo lang yung journey namin para, ito kasi yung bihira na ginagawa. Kasi usually, ang nagiging daan papunta na Almaty yung sa Malaysia, Kuala Lumpur. So, tayong ginawa natin sa Shanghai, China. Kasi yun yung mura. 33,000 lang yung nakuha natin na balikan. Today is Thursday.
And it's 32. 32. Sarado ang A-lounge. Hindi natin may sasakatuparan yung plano natin magdalawang lounge. Hindi pinagkalo. Hindi pinagkaloob. So, dito lang tayo sa Pugs. Carry na yan. Ayan. Yung Visa Signature, meron siyang +1. So, dalawa na kayo pwede. And bago tayo lumapes, mag-hi muna tayo sa ka-authentic nating si Mika. Hi Mika, nice meeting you here. Yes, nakasalubong natin siya dito. Nice meeting you. Hindi na namin siya ipapakita yung food ng buo. Kasi ilang beses na rin naman itong nakita. Pero the best nga dito, yung kanilang siomai. At syempre dapat may lugaw. Kasi nyo dito, meron silang pop fruits. And then, ano yan, bes? Macaroni. Hindi pang mayaman na pangalan nito. Hindi ko kayo basahin. Pang social kasi. Kasi siya, and then syempre may drinks. And also, may brownies din, no? In fairness guys, sa mga lounge na try natin dito sa NAIA, pag sa game pinaka nagustuhan natin, no? Kasi masarap yung mga food talaga nila dito. Mas maraming choices. And speaking of, gusto namin din mag-hi kay Sir Rick, Hello po. supervisor ng Pugs dito sa NAIA Terminal 1. Nanonood daw siya ng mga vlogs natin. Kakakilig! Dito na tayo sa plane. Okay naman yung legroom niya. May provided din silang food. And, pakita kagad namin sa inyo yung in-flight meal. Ayan, kompleto yan. Pati dessert meron. Tignan natin kung ano yung pinaka-food natin. Ay, merong hash brown. Ang kinuha kasi natin omelette. And then meron din siyang broccoli and beans. Tapos ayun na nga. Meron pa siyang tinapay, may spread, and then meron pa fruits. So, kain lang muna tayo, and doon na tayo magkita-kita. Touchdown, Pudong Shanghai International Airport! And today nga pala guys, is November 21. Umalis tayo sa atin ng 2 a.m. And now, it's a 5 a.m. na. 3 hours din guys yung naging biyahe natin. Ang laki rin pala talaga ng airport ng Shanghai. So malay nyo, next time, maikot natin yung mismong airport and then makalabas talaga tayo. Diba? And nung nag-a-announce na pababa na tayo, pa-landing, ka-lurks, 8 degrees na pala dito. And dito sa mismong airport, ang ginaw. Grabe, ang daming flights. 5 a.m. yan, ha? Ang daming dumating. Hanapin lang natin yung transfer desk. And kahit pa paano settled na tayo. It's 6:17. Sa sobrang laki ng airport, yun lang yung nakakalito. And then, medyo mahaba-haba yung procedure. Ang higpit din nung kanilang security check, lalo na yung pinaka-final. Tapos bibigyan kayo nito, oh. Ganito guys, bibigyan kayong sticker May sticker kayo. sa transfer desk. Yes, and then, Pagdating naman sa security check, lahat ng battery guys ilabas labas nyo nyo. na. So, ang gagawin natin, matutulog lang tayo. Meron pa tayong 9 hours. Grabe, oh. Alam nyo, yung pababa pa lang, talagang makikita nyo na talaga kung gaano kalaki yung airport nila. Kasi doon pa lang sa dami nung mga nakaparada na mga eroplano. Actually, ang malaki talaga yung pinaka-runway nila. So, ang gagawin namin, mabuboardogs na lang kami. Prepared kami, guys. Meron kaming dalang pangsapin. Gagayahin namin yung mga foreigners. Matutulog kami sa ganito. Guys, ang maganda dito, chinek na namin yung CR, maganda, at meron din kami nakitang shower. Hindi na kami sure kung pwede ba siya, free of use ba siya, or kailangan magbayad. Yes. But anyways, hindi naman na kami maliligo. Hilahilamos na lang tayo. Tapos Toothbrush, kaya sineparate talaga natin siya doon sa hand carry natin. And, ayun nga, mabuborlogs lang talaga tayo. So, kita-kita tayo mamaya pagkagising namin. Oo. Good morning, everyone. Good morning, guys. Grabe, nakatulog ako ng 2 hours. Ayoko ba't ako nagising? Nasikatan ako ng araw. Kala ko kinukuha na ako. Charot lang. Tsaka bilang lumamig, no? Biglang ang lamig, grabe. Yun nga,
sa mga ganito pagkakataon, dati kasi di ba parang nahihiya tayo mahiga ganyan. Pero ngayon kasi, yung mga gumagawa naman nun, yung parang sanay na rin mag-travel at saka yung merong mga layover. So parang naging common na lang din naman. So hindi naman siya gano'n nakakaya. Nakakaya na kapag ganito, katulad niyan, dumadami na yung tao. So yeah, gawin lang natin, toothbrush lang tayo, hilamos, and then hanap tayo ng makakainan natin. It's 10 a.m. pa lang. Ang flight natin ay 3 p.m. pa. It's almost 12 noon. Naghanap na tayo ng makakainan. Pero yun yung disadvantage kapag meron kayong transit dito. Kasi ang konti ng choices. Walang McDonald's. Yung pa namin nagsisave ng day namin sa mga airport or Burger King. So ito na lang yung pinakamurang nakita namin, 79 CNY. Magkano nga siya? 654. 654. Ayun yung pinakamura. Na mabubusog ka ha, kasi ito meron yung mga dumpling. Oh, ito na lang tayo. Ubus na kasi yung international nating lounge ng Security Bank. Kasi dalawa lang siya. Ito na yung foodang natin. Very much Korean. Tada! Oh, ito na yung 654 nating meal. Carry lang yan kasi meron naman tayong in-flight meal sa next flight natin. Sa Enzo naman, ang magpapap ng egg. Sige, bes. Oh, ganda, no? So, kung mahilig kayo sa Korean food, may ibigan nyo siya. Kasi meron din akong nakita. Ano yung favorite mo? Kimchi! Kimchi. Tapos may mga pagulay. And then, ayun pa, oh. May mga garnishing pa dyan. Side dish na ito. Side dish. Very Korean muna tayo for today. Annyeonghaseyo. And waiting na lang tayo sa ating boarding. Siyempre, papakita uli namin sa inyo yung in-flight meal natin. Yun yung maganda doon. Meron na natin in-flight meal, tapos kasama na rin yung check-in baggage. Yes. Dito nga pa sa China, meron silang free wifi dito. Kaso Oo. nga lang, walang Facebook, walang Ganun Messenger, din, walang Instagram. oo. So if ever na magkakaroon kayo ng layover dito, ang advice talaga namin, kumuha kayo ng eSIM or yung SIM card talaga para magkaroon kayo ng internet. Yes, so sa case natin, eSIM yung kinuha natin. And then, 100 GB. Imagine guys, 100 GB, kulang-kulang 200 pesos lang. Nandito na tayo sa plane and we are so happy kasi... Yes guys, Yes, wala tayong katabi. Meron din silang kumot na provided. Actually, mas okay dito sa plane na nasakyan natin now kasi mas komportable siya, mas mahaba yung legroom. Yun nga lang, wala silang in-flight entertainment. Mga nasa business class lang yung meron, although meron namang common na monitor dito. And ito na yung meal natin. Ito rice meal siya, beef, tapos kompleto nga din silang mag-serve. Meron ng mga crackers, ganyan. Minsan naman, meron pa yung mga side dish. May dessert. Ito, hindi ko alam kung ano to, pero sabi ni Enzo, dessert daw. Tapos, water. And then, nagpo-provide pa sila ng juice. Ikaw na yung mamimili. So, ayan ang ating meal. Guys, after 6 hours of travel, nandito na tayo sa Almaty, Kazakhstan! Huwag muna tayong sumigaw. Hindi pa tayo nakakalabas ng immigration. Guys, excited na kami. Yes! Ang nakakatuwa, dun sa eroplano, alam niyo yung literally napapanood natin sa mga, tawag nito, sa mga video, yung from outer space, yung makikita niyo yung Earth, ganun yung itsura ng pababa yung eroplano. Kasi talaga, puro ilaw lang talaga yung makikita nyo. At ang dami, makinang talaga siya. And also nakita namin, may yellow na. Hindi naman siya nag-snow, hindi umulan ng snow, pero sa sobrang lamig yata. Kasi 5 degrees ina-announce. So, ayun. So, kami naman,
pinag-pray naman namin na wag naman sanang ma-snow na ma-snow. Kasi syempre, gusto natin makita yung natural beauty niya. Especially yung mga lakes. Kasi kapag puro snow din yung lakes, hindi natin ma-appreciate. Kasi nga, di ba nakita natin yung lakes, guys, Yes. sa mga reels, sa mga videos na ang ganda ng kulay ng tubig niya, tapos sasamahan mo pa ng Yes. kulay ng paligid na green. Hindi ba obvious na excited kami? Pasyal agad pinag-usapan natin. O tara, labas muna tayo. Tignan muna natin kung may mga questions ba, magiging smooth ba. And then doon na tayo mag-chikahan. Ang maganda rin sa airport nila, kumbaga, direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy pa masyado. Hindi ka na magpapaka-ikot-ikot pa. Pero modern na modern. Ang liwanag, ang linis. And then saktong-sakto lang yung laki niya. Wala masyadong lakarang magaganap. Ito na yata, immigration yata kagad. And syempre, isa pa, tignan natin kung nandito na nga yung baggage natin. Kasi kung wala pa tayo, Ano pa naman yung natin yung proper hitik lahat. Malamang manginig tayo. And finally, nandito na talaga tayo sa loob ng Almaty. Yay! Magbunyi tayo. O, eto. Meron bang question? Wala at all. Ano lang talaga, medyo may pagkakabaka ng kaunti kasi ang tagal niya titignan yung passport. At saka tahimik siya, Tahimik lang. mabusisi talaga, Mabusisi. check-in yung passport. Actually, meron pa sa akin may lente pa na nilagay doon sa passport ko. Siguro tinitignan kung original ba siya, whatsoever. Basta ganun, siguro mga 2 minutes yun na ganun, natahimik lang kami. Yung magkaharap lang kaming ganyan, tapos titingin lang, tapos basta ganun. No questions at all. And kung ang tanong, nagtatatak ba? Yes na nagtatatak sila yes. dito, Ilang araw guys. tayo pwede rito mag-stay? Ano tayo? 30 days tayo pwede mag-stay dito, guys. Yes. And then, paglabas ninyo ng immigration, meron kagad namimigay dito ng SIM card. Ito, binigyan tayo. Tag-isa kami ni Mel. Yes. Ito yung immigration and then ito. Ito yung namimigay ng free SIM. And then, kung paano magta-top up, i-figure out na lang natin mamaya. Kasi importante sa atin ang SIM card. And then ngayon naman, nandito ka agad yung kuha na ng mga baggage. So yan din. Tignan natin kung nandito na yung baggage natin. From Manila kasi siya. Diretso na dito. Ito na yung ating baggage. Good news! Meron tayong magagamit. Pero ito ang bad news. Dumaan na kaagad sa matinding hirap ito. Itong yellow natin na luggage, grabe yung pinagdaanan. Oh. Diba? Halatang ang layo kaagad nung narating niya dahil sa pinagdaanan niya kaagad sa buhay. Ayan, pinifigure out lang namin yung SIM card. Gusto niyo yun? Figure out naman yung napagtripan kong sabihin lagi. Kasi, ang next na natin ay mag-register sa Yandex Go. Yun yung parang Grab nila dito. Pero hindi pwede yung foreign number. Kaya kailangan talaga natin ng mobile number ng local SIM nila. Dahil nagka-problema tayo sa SIM card, hindi tuloy natin nakita yung pagpapaulan ng confetti. Kasakay pala natin yung mga athletes. Kasama natin sila kanina sa flight. So ayan, kailangan natin bumili ng SIM card na meron na kaagad load. And then magpaturo na lang tayo kung paano siya i-register sa Yandex kasi hindi rin nakaka-receive ng OTP eh. Paglabas, ito meron ng mga bilihan ng SIM cards. And then may money exchange. Ang hanapin natin ay kung saan may ATM para withdraw muna tayo. Para magkaroon tayo ng cash. Kasi, based din sa nabasa namin, hindi daw ina-advise na i-link yung credit card kasi kahit daw i-cancel yung ride, nababawas daw sa credit card.
Ito din, may mga money exchange din dito. O, currency exchange. So, dito talaga, taxi talaga ang means of transportation na gagamitin natin. And eto na nga, nag-withdraw na tayo. Social, ang withdraw natin, 100,000 tenge. So tignan natin kung magkano yung actual na maaawa sa BPI natin. BPI yung ginamit natin na card, na debit card. O, ayan na, may 100,000 ka na, bes. And ito na nga, yung withdraw nga natin na 100,000 tenge. Ang naawa sa BPI natin ay 11,800 plus kasi meron pa naman yung charge. So, kapag ka ni-research nyo siya, magkano siya? Kapag ka sa 0.11. Google. Yung 1 tenge, 0.11 pesos. So, ang gagawin na lang natin, lagi na lang natin siyang ididiba, ita-time sa 0.11. So, ito yung medyo nakakalito kasi mas malaki pera natin. Oo. Hindi, ang gawin natin para mas madali, in every 100 tenge, may 11 pesos. Oh, basta yun na lang yung gagawin natin. Now, SIM card naman tayo. Meron na tayong pambayad. Ito yung mga pagpipilian. So, dito na lang tayo. And eto na nga, meron na tayong nakuhang SIM card. 6,500 tenge siya. Good for 1 month na. In pesos, 715 pesos. Good for 1 month na yan, guys. Unlimited. At meron na siyang 20 minutes na call. Ay, meron pang 250 minutes na calls. Diba? So, mura talaga siya. Yay! Finally! Nakapag-register na tayo sa Yandex using our new SIM card. Yes. Guys, medyo madugo siya ha. Kaya advice namin, pag magre-register kayo sa Yandex, make sure na i-login nyo muna siya sa WhatsApp nyo. Ikumbaga, isisync nyo siya sa WhatsApp nyo kasi doon siya mag-send ng code niya. Kasi pag SMS, medyo matagal, hassle. Yes. So, ang mangyayari kasi, automatically, sasabihin na send na sa WhatsApp. Kung wala ka pang WhatsApp ng number na yun mismo, tapos ipaparesend mo siya sa SMS, ang tagal. So, yun lang. So, para lang next time, mas alam na alam nyo na to. Kasi talagang medyo madugo Ngayon naman, hanap na tayo ng Yandex. Tapos, may mga mag-approach din sa inyo So, deadma lang. Sabihin nyo Yandex lang. Tapos, mabait naman yung mismong hotel. Nag-message sila na dapat daw ang babayaran lang natin ay hindi lalagpas ng 5,000 tenge or 550 pesos. Dapat daw wag lalagpas. Oh my gosh, ito na first nating lumabas. Grabe, ang lamig. Hindi pa kami ready sa lamig. Lamig. O, tignan natin kung saan tayo pwedeng mag-book or kung saan tayo magpapa-pick up. Nagbo-book na tayo. Tapos yun nga, lalapit-lapitan talaga kayo. So, then man na lang. Kasi ang hirap din ditong makipag-communicate kasi hindi nga rin sila ma-English. O, ayan na, meron na ba? Meron dito. Bakit delivery ito? Ba't napunta ka sa delivery? Ba't sa delivery? Medyo madugo din. Taxi tayo, tama. Ay, yung 2.9 lang, oh. 9 lang. O, tingnan nyo. 2.990 lang. Sige, request. Tignan natin kung may tatanggap. Sa tagal ng panahon nating naramdaman to, last natin to naramdaman, Sapporo pa. Oo. O, diba? 1 year na. Ito yung lamig na ang sarap eh. So, ito na. Nakapag-book na tayo. Wait na lang tayo ng 5 minutes. Ayun nga, guys. Kung totoo yung sinasabi, doon sa nabasa namin, wag nga kayong mag-link ng credit card. Kasi grabe, mga nakasampu yatang cancel. Kapag ka nga daw kina-cancel, nababawas pa rin daw. Hintayin na lang natin. Baka naman ito hindi na i-cancel, 5 minutes daw. So guys, if ever in pesos, 330 lang siya. Yes. So, di ba? So, sabi sa amin, dapat wag daw lalagpas ng 550 pesos. Tapos yun naman pala kasi nga, mura talaga. Kaya sinabi nga sa amin nung mismong hotel, wag nga daw yung taxi-taxi talaga. Or kung wala naman daw na nga talagang choice, dapat 5,000 lang or 550 pesos. Mura nga mag-taxi dito. While waiting, pag-glimpse lang sa airport nila. Pasko na din. Feel na ang Pasko. Grabe yung paligid. Nakakatulong yung lamig. Ay, eto na. Oh, dumating na, hindi tayo na-cancelan. Oh,
sakay lang muna tayo. And hindi na rin namin iba-vlog kasi gabi na rin lang naman, baka wala rin tayong makita. And nandito na nga tayo sa ating accommodation. Pero, na-miss nyo ba to? Ang ating first usok check. Ito. Diba? First usok check natin yan for this year. Kakakilig. Ito, isa pa. Diba? Ito yung harap ng ating accommodation. Meron ditong pa-park. And then, meron ditong coffee shop. Ang pangalan ng accommodation natin ay Evergreen Apart. It's 9:20. Baka sarado na yung coffee shop. So, pakita na uli namin sa inyo bukas. Pati yung pinaka-area natin. Yung itsura niya nga parang hostel type. And nandito na nga tayo sa ating room. Ito natin yung mahinang room tour natin. Ang plano sana namin, yung as in actual na room tour, kasi akala ko as in maliit lang yung area. Pero ito kasi talaga yung nasa picture, kaya namin to ibinook. So pagpasok nyo, meron ditong mga cabinets, ayan. And then, pati itong toilet nila, maganda. Modern! Ang ganda ng kulay! Ano yung tawag sa kulay ito? Mediterranean? Baka na lang, makapagsabi na lang. Tapos, ito yung pinaka-shower room nila. Shower room kasi merong pinto. Pero medyo maliit to. Ingat, kapag nagsashampoo ko rito, bubunggo ka. And then, meron din namang hair dryer. Tapos, merong toothbrush lang provided. Tapos, yung toilet, no bidet. Diskarte. Merong kitchen. Kompleto. May microwave, and then induction cooker, meron ding fridge, may washing machine na ipinakita sa amin kanina. Dito ba, Bes? O, tama. May washing machine. Parang nahihilig tayo ngayon sa condo type. And then, meron daw ditong coffee and tea. And then, yung tap water nila, pwedeng inumin. Meron din silang filter. Tapos, kompleto. Pati sa mga cubiertos. Gusto niyo cubiertos? And ito na naman, meron na naman tayo ritong pa-bar. Di ba ganito rin yung last time natin? And then, nandito yung mga towels. Ano lang sa ilalim? Steamer. Ay, steamer. May dala pa naman tayo. And, ito yung ating beds. 2 single beds. Actually, ganda ng kulay. And then, may AC yan, pero patay. Ang lamig. And then, meron sana tayong view. Kaya nga lang gabi na. So, bukas pakita namin sa inyo. Yung park, yung pinaka-view sana natin. Actually, yung unang hotel na naibok natin, hindi dito. Ang naibok natin yung hotel, yung Kazakhstan Hotel. Kasi parang yun yung isa sa pinaka-sikat dito. Pero, buti na nagbabasa-basa ako ng mga review. Doon sa review kasi sinasabi, this is not the perfect time daw na mag-stay doon. Kasi nga, ginagawa pa daw ulit, nire-renovate. So, maingay daw, ganyan. So, buti na lang nakita namin to. Kung yung Kazakhstan Hotel, maganda rin yung location niya, pero 4,500 pesos siya. Eto, nakuha natin ng 3,025 pesos per night. Yes, sa ganitong season, mura na din siya. And of course, nabook natin siya via Agoda. Ginamit lang natin yung ating affiliate link. So kayo din, please gamitin niyo po yung ating affiliate link tuwing magbubuk po kayo sa Agoda. So siguro dito na natin tatapusin. Ano oras na? 9:30. And itong Kazakhstan ay 3 hours behind Manila. So ibig sabihin sa Manila ay 12:30 na. At ang ibig sabihin noon, lagpas 24 hours na tayong bumibiyahe. 26 hours na kasi umalis kami kahapon ng 10 p.m. sa bahay. Ayan, magkakasama tayo ng lagpas 24 hours na walang goli-goli. Toothbrush, hilamos lang. So,
lalabas lang kami saglit, kakain. Hindi na namin siya ipapakita kasi gabi na rin naman. And then, syempre, ipapasyal agad namin kayo para ma-feel nyo kaagad bukas yung vibe dito sa Almaty. And kung meron pa kaming ibang mga tips or kung ano pa yung mga naging experience namin papasok dito, bukas na lang natin pag-uusapan. Ngayon, matulog muna tayo, kumain, matulog, and then maligo. Kita-kits bukas! Good morning, everyone! Hi guys, mabugnaw nga adlaw. At ito ang tinatawag na winter series. Oo, diba? Finally, nasuot na natin. Let's go! Dumating na sa point na nangamoy kulob na to. Nangamoy baul na, no? So, ayan. Ngayon ay, ano yung temperature today? 1 degree. 1 degree Celsius. Kanina nag-negative. -1. So, hindi naman siya nag-i-snow, pero grabe, freezing Malamig. cold. O, ayan. Nasamahan nyo na kaming makapasok dito sa Almaty, Kazakhstan. Naawa naman ng Diyos. Wala namang naging aberya. Siyempre, para kompleto kaagad ang experience ninyo, magkaroon kaagad kayo ng glimpse dito. Meron kaagad tayong pupuntahan na very popular. Doon pa lang, for sure, mabubusog na namin yung mga mata ninyo. Pero bago yun, busugin muna natin yung mga tiyan uli natin. Kumain muna tayo. Kain muna uli tayo. Nandito tayo sa playground na sinasabi namin sa inyo sa tapat ng ating hostel. Sino ba naman ang hindi malalabat first sight kaagad sa Kazakhstan? Grabe. Ibang-iba siya yung vibe niya sa mga bansa na napuntahan natin. Kagabi kasi lumabas na kami ni Enzo para kumain. Hindi namin siya makompare. Ito yata yung first time na hindi namin siya maiko-compare sa ibang bansa na napuntahan natin. So, ito na. Ito na yung cafe. Dito tayo magbe-breakfast. Binigyan na tayo kagabi ng coupon. Ayan. Medyo baka naiilang sila sa camera. Kaya ang gagawin natin, makikiramdam lang muna tayo. And ito na yung breakfast natin for today. May mga pagpipilian pero pinili namin kung ano na yung naiintindihan. Basta meron chicken sausage, tapos eggs, and then may coffee pa yan. O, ito yung magiging first meal natin na hindi sa fast food kasi kagabi nagpapais tayo. Tsaka tingnan nyo naman guys, yung food natin. Panalo. Healthy tayo for today's vlog. Diba talaga nagagawa ng winter? Parang yaman namin tingnan nyo naman. Pero guys, duya lang to ha. Hindi totoo yun ha. Charot-charot lang to. Iba talaga yung nagagawa ng ganda ng weather. Tapos yung sikat ng araw, na halos hindi sumisikat. Tapos yung kulay ng paligid. Ay, ito yung mga napapanood lang natin sa mga klaseng na di ba, Hollywood movies. Ayun yung nafe-feel natin. And eto na nga, pupunta na kaagad tayo ng Koktobe. Pagpasensya nyo na kami kapag mali namin ipopronounce ha. And then, ang pupuntahan natin muna, yung pinaka-station sa ibaba, ang pangalan ay Dostik Avenue. Dostik Avenue. And alam niyo ba guys kung magkano lang siya kapag parang iginrab natin siya? 127 pesos lang. 127! 1,160 tenge. Yes! Diyos ko, dito lang natin mararanasan mag-taxi. Yung mga ganito. Yung mga ganyan damit. Huwag mo tayo dito mag-bus-bus. Diba? Experience natin, taxi, take advantage natin. Wala pang 5 minutes, ito na kaagad yung susundo sa atin. Ganun lang siya ka-convenient. Kaya go na, i-taxi na natin yan ng i-taxi dito. After mga lagpas 20 minutes ride, nandito na tayo. Grabe no, ang mura niya sa 100 plus pesos. Sa bagay, yung from the hotel, ay from the airport nga going to the hotel, mga 35 minutes, magkano lang, 300 plus. So anyways, ay grabe. Speechless, yung papunta pa lang dito. Hindi na namin binlag kasi gusto namin ma-surprise kayo pag doon sa Koktobe. Grabe. O basta mamaya na lang. Ay, ganda talaga. Grabe. O anyways, wala. Ayun nga, speechless. Puro grabe at ganda lang nasabi namin. Ngayon, tara. Akyat na tayo ng Koktobe via cable car. Dito kami mismo ibinaba nung taxi natin sa Novotel. And then, eto na mismo. Dapat makita nyo tong Koktobe.
na building. Pero hindi ito yung Koktobe Station na baka magkamali kayo ng ng pin. Kapag nagkamali kasi kayo ng pin yung Koktobe Station, ang pin ninyo, sa taas na kayo mismo. Dapat sa Dostik Avenue. Yes, so dapat Dostik Avenue. Lagay na lang namin sa ibaba para sure na sure. Ito na yung price list. Yung round trip ay 8,000 tenge, which is 880 pesos. And then kung gusto nyo mag-observation wheel, 3,500. Isang ikot, 1 lap, 385 pesos. So it's up to you kung gusto nyo pa siyang experience. Tapos meron ding Ito may mga fast coaster. Ayan yung mga presyuhan niya. 550. Tara, bili na tayo. Dito lang tayo sa cable car. I-scan lang natin yung ticket natin. And then, we're ready to go. So, tingin naman namin mukhang private naman yung cable car. Kasi wala rin naman masyadong sumasakay. At walang staff ha. Kayo na mismo yung sasakay na pusa. Ito na yung para sa atin. Solo-solo naman. In all fairness, may experience natin siya ng bonggang-bongga. Grabe, no? Bakit kaya konti pa lang ng turista dito sa Almaty? Grabe yung ganda niya, promise. O dito, kaya ito yung inuna natin, yung Koktobe. Sa first vlog pa lang, para simula pa lang, makita nyo na kung gaano siya kaganda. Kaloka naman yun. Ang bilis naman nung unang yun. Ramdam na Ramdam. Oh, here's our view. Dito pa lang, magkakaroon na tayo ng glimpse ng Almaty City. Pero, eto talaga yung bongga dyan. Nakikita nyo ba yan? Yan ang bongga! Diba? Napapalibutan na ng mga yelo yung mga mountains. Ayan yung nakikita namin kanina kahit nandoon pa lang kami sa kotse. Grabe! Yan pala, sulit na! Ang ganda! Grabe! First day pa lang natin, sumisigaw na kami ng ang ganda! Grabe, no? Ang nakaka-amaze dun yung napapalibutan siya ng nature. Napanatili nila yung ganda ng lugar kahit umuunlad yung bansa nila. And, guys ha, hindi ito yung tipong layo-layo yung mga bahay. As in, talaga? O parang talaga sila, malaking-malaking city. Pero imagine niyo, di ba? Napagsabay nila yung pag-asenso nila at pa-modern na ganito pa rin kaganda yung nature. Ang ganda! Pero ito talaga ang panalo. Diba? Ito yung mga hindi naman natin nakikita talaga sa atin. Kaya sobra tayong na-amaze kapag meron tayong na-witness na ganitong kaganda sa nature. And dito, hindi tayo pinagdamutan. As in, first day pa lang natin, ayan na kaagad. Pangmalakasang experience na kaagad ang nakita natin. Hindi kami mapakali na Enzo kung saan talaga kami uupo. Kanina magkatapat kami, lumipat ako dun sa pwesto niya, lumipat siya dito. Ako gusto ko kasi taga makita yung 360 na view eh. Grabe! Ganda! Overflowing, overwhelming, yung nafe-feel ka agad natin. First day pa lang natin, masasabi na namin, we love Almaty, Kazakhstan! Dapat ka, OMG! Diba? Posible naman pala yung ganitong kagandang lugar. Pwede naman pala na habang umuunlad yung isang bansa, napapanatili yung ganda ng kalikasan. Ang ganda ng creation ni Lord! Thank you, Lord! Maraming salamat at na-experience namin at nakikita namin yung napakagandang creation mo. Ayan, siguro mga last 1 minute na lang to. Alam nyo na, yung pababa na lang yung nanamnamin namin. Talagang vinlog namin yung paakyat for you guys. And then yung pababa, super namnam na lang kami.
Grabe, sa isang iglap para kami napunta sa kakaibang mundo. Talagang winter wonderland. Tapos ito pa, meron pa ditong mga pa-rides. Tapos, grabe guys, as in 360 degrees, yung mga mountains talaga, yung makikita ninyo. And then naka-add nga talaga, yung meron talaga silang mga yelo. Nandito yung fast coaster pero parang nakakatakot siya, nakita namin. Yung dadaanan, as in biglang drop. And then, eto naman yung Ferris wheel. Ito yung 300 plus pesos. So, no need na. Kasi to be honest, yung cable car pa lang, ay grabe, sobrang worth it na. Pero kayo, kung gusto nyo lang i-try, go for it. Pero ito yan talaga, grabe. And, eto ha, ano to, popular tourist attraction. Pero nakita nyo, ganitong oras, walang masyadong tao. Nagbubukas nga pala to, 10 a.m. So, hindi rin kayo pwedeng masyadong maaga, maghihintay talaga kayo. Kaya kami talaga, pumunta tayo talaga rito nang sakto lang yung oras. Para salpak agad. So, if ever may toilet naman, ito yung Almaty TV Tower. Nandito rin pala siya sa pinakataas. Hanap lang tayo ng magandang view. Gusto namin yung as in... Wow. Oo, yung wala kaming makikitang ibang ano... Wala kaming ibang makikitang nakaharang. Gusto namin yun lang talaga mismong mountain. And eto guys, natural Christmas tree. Diba? Palamuti na lang ang kulang at saka yung star sa taas. Ornaments. Oh, ayan na yun. May Christmas tree na. Feel nyo na ba ang Pasko? Merry Christmas everyone! Para sa inyo tong winter serye natin. Hindi na namin maintindihan yung vibe niya. Ang modern ng paligid, pero so relaxing pa din. Alam mo yun? Ay, grabe. Eto, may view deck dito. Baka mas kita natin dito. Gusto talaga namin siyang makita na siya lang mismo. May view deck, pero hindi rin siya kita dito. Mas kita yung city. Actually, bigla rin kasing umulap. Yung visibility rin siguro. Hahanap pa tayo kung saan natin siya makikita. Yung clear na clear. Tara, lakad lang tayo. Ito yung theme park vibe na mas mafe-feel mo na yung pinakalugar kaysa sa mga rides at attraction. Konti lang din naman kasi yung mga rides. Pero may mga activities kasi siya. May wall climbing pa dito. Pero hindi na yun yung papansinin nyo. Yung mismong lugar na. Deadma ka na sa mga rides eh. Ayun, may cyclone pa dito. Ayun, karami na nakikita namin. Yung mga umakyat pala kanina, mga empleyado from the city. Siguro hapon din, mas marami rin siguro ditong tao. Ngayon as in, napaka-relaxing. Ang sarap niya lang namnamin. Grabe no, ang sarap lang ng weather. Oo. Malamig, tapos sumisikat yung araw. So parang ang sarap hanapin ng araw. At close pa lahat. Ang bukas pa lang na nakikita namin na rides, yun pa lang, ano talaga yung parang Ferris wheel nga. Yung observatory. And then the rest, or baka bukas din naman, depende kasi kung may sasakay. Kasi yung mga ticket booth, bukas naman siya. Ito, may bump car. 120 lang. 220 pesos. Kaya alam, Diyos ko, hindi naman masaya kung wala ka naman makakabump. Kaya nga siya tinawag na bump car. So, deadma lang tayo. View talaga yung pinunta natin dito. Para isang puntahan pa lang, nakita na kaagad natin yung city. From up above. Taray, oh, Ganda! Walang tapon. Grabe. Ito palang worth it na yung pagpunta ng Almaty. Apakalapit lang nito sa city.
Kaya kung gusto nyo magpabalik-balik, carry na din. Although, yun nga lang, talagang magbabayad ulit kayo ng cable car. Pero sa halagang magkano? 600 pesos? 800 pesos na 800 balikan. pesos na balikan. Carry na rin naman. Siguro mga 2 beses. Oo. Kami kasi meron kaming araw na hindi kami magwa-vlog. So, ang gagawin namin siguro dito, babalik lang kami ulit the next time. Hapon naman para mas ma-feel natin yung vibe. Tsaka iba siguro yung vibe dito pag sunset. Yes, and tignan nyo ha, pakita namin sa inyo kapag during sunset or lumipat yung araw, eto kasi yung magiging view sana. From dito sa kinauupuan natin, tignan nyo naman tong background. O, ayan yung mga mountains. Na balot talaga ng mga yelo. Kaya lang kasi nangyari, para siya naging against the light na. Dahil nandoon yung araw. So imagine, kapag kahapon, kapag opposite niya yung araw, ay grabe. Ang ganda niya talaga lalo tignan, for sure. Kaya kami tuloy, kesa nakaupo. Mas gusto namin humarap doon, nakatayo tayo. Grabe, para siyang painting. Parang hindi siya totoo. Ay, God is good again. Another napakagandang lugar na naman yung pina-experience niya at pinakita niya sa atin. Pero ulit tayo dyan, di ba? New country, check. And then, isa pang napakagandang lugar ulit, check na check. Explore pa tayo. At 11:30, sunod-sunod na yung mga cable cars na bumaba akyat. Mas marami na yung tao. Ganda ng view, no? Panalo. So, nandito yung signage kung gusto nyong mag-picture. I love Koktobe. Ayan yung mga cable cars na sinakyan natin kanina. Hanap lang kami ng mga view deck. Kung saan merong view deck, punta kami ng punta. Oo, yung kasi yung pinunta natin dito, view talaga. So, hanapin natin kung saan merong perfect view. May dadaang cable car kay Enzo. Oh. Ang taray. Ganda. Uy, grabe, aliw na aliw kami dito. Lamig eh, oo. And, ngayon guys, nga pala naka-heat tech na tayo ha. Naka-2 layers na tayo. Ganda ng view. Diyos ko, ito ba yung 800 pesos view? Grabe, sobrang worth it. Grabe naman yung 800 pesos, sobrang worth it. Yun nga lang, from time to time, nawawala din yung view. Kasi basta humangin, ganyan. Tapos natatakpan din kasi ng ulap. Ayan o, from dito, kitang-kita, napaka-visible ulit ng mga mountains. Tapos maya-maya, mawawala na naman siya. Gusto niyo yun, yung para kaming mahampas ng... Natakot ako sa screen, akala ko mahampas para kaming mahampas ng cable car. Lakad pa tayo. Wala kaming ibang ginawa kundi lumakad ng lumakad. Sana nakikita sa inyo. Kasi medyo ano pa siya eh. Blur. Natatawa ako dun sa blur. Ano kasi, siguro sobrang lamig doon. Sa sobrang lamig siguro. Tas Pero kasi ayan, maaraw kasi. dito sa amin, kitang-kita. Hindi namin alam kung kayo nakikita nyo. Kasi gusto namin makita nyo, you know why? Gusto namin bumilang. Ay, grabe dito! Grabe, ang ganda naman. Ito kasi kitang-kita talaga. Dito kasi sa amin, kitang-kita. Grabe to, oh. Ganda. Yun nga lang, hindi talaga kasi ata masyadong visible pa. Kahit hindi visible sa inyo, bibilang tayo. Sabay-sabay tayo. In 1, 2, 3. Ang ganda! Grabe! Our very first ang ganda moment sa ating winter serye. Ay, grabe. Opo, ko ganda. Pwede na bang umiyak? Hinihit na ako ng emotion. Dala nga rin siguro nung lamig nung panahon. Tapos ang relaxing nung paligid and apakaganda. At dahil nahihit na rin lang naman tayo ng emotion natin, ituloy-tuloy na natin. Magpapaka-honest kami sa inyo kasi you know naman, honesty is the best Policy.
Eto kasi, ang dami nagre-request nitong Almaty. And then, habang dumadami yung nagre-request, parang lalo naming ayaw gawin Kasi or pakiramdam puntahan. namin, mas lalo kami na-pressure, guys. Yes, kasi meron pa kaming trauma dun sa nangyari sa South Korea na first time namin dun pumunta. Tapos ang daming, ay dapat ganito ginawa nyo, dapat ganyan. First time naman namin, nag-research naman tayo, pero iba kasi talaga kapag ka nandoon Yung ka actual na yung mismo. actual na. And then, we travel to learn din naman also. Hindi naman kami nag-travel na parang alam na namin lahat. But buti na lang din binigyan namin ng chance kasi sabi ko kay Enzo, eto para to doon sa mga totoong supporters natin na talagang gustong-gustong makita yung Kazakhstan na tayo yung nandito mismo para malay mo ma-inspire din natin silang pumunta dito. And also, sinabi ko sa kanya, let's enjoy. Kung ano yung makikita natin sa lugar, i-vlog lang natin, let's travel. Yun ang importante. And then kung ano yung makalalabasan ng vlogs namin, yun. Yun yung Kazakhstan sa mga mata namin, sa experience namin. And now, hindi namin pinagsisisihan. First day pa lang, gusto ko nang tumalon sa saya. Yung ang sarap-sarap, guys, this is Kazakhstan! Ang sarap Ganon. ipagsigawan ng ganun. Ganda talaga. Siguro isang malaking factor din yung season. It's time to say goodbye. Magto 2 hours na kami dito. Parang ayaw na naming bumaba. Grabe. Kung hindi lang mahal pamasahe, dito lang kami ng whole day. Charot! Oo, ito na lang nanamnamin namin. Pero syempre, hindi rin naman yun pwede. Dapat kahit papaano, marami tayong ma-experience. Sulitin natin yung pamasahe. Yung 33K balikan. Ang ganda talaga. Unahin nyo tong Koktobe sa itinerary nyo just in case pupunta kayo ng Kazakhstan. And for sure, lahat ng nanonood dyan na nai-inspire sa mga travels natin, one day, maiintindihan nyo yung feeling namin kung bakit kami ganitong ka-overwhelmed. Kayo naman yung nandito. Kayo naman yung magbibilang ng 1, 2, 3. Ang ganda. Pakisend nyo sa amin, please. Kami yung magiging kauna-unang super happy for you. At dahil dyan, mag-recap na nga tayo. As much as possible, lahat ng information sasabihin namin. Pero please, kung meron kami nakalimutan, message nyo lang kami. Tapos guys, nga pala, yung requirements sa punta dito, as in wala. Walang arrival card na pipilapan, walang e-arrival card na kailangan pilapan online. As in, wala. As in, kayo lang talaga mismo. Yes, so wala talagang requirements at wala. As in, visa-free tayo dito. Ano ba yung magiging tanong sa atin? So, yun naman, blapan na naman. Tatanungin na naman kayo doon para sa check-in pa lang sa Pilipinas. Nasaan po yung visa nyo? So, sabihin nyo, upon checking, upon research, sabihin na lang natin na mas maayos. Kasi baka SOP yun. For sure, alam naman nila yun na walang visa. So, sabihin nyo lang na visa-free po tayo doon, ganyan. Yun lang na may i-question. Pero pagpasok dito, wala at all. Tapos guys, yung ginawa natin, yung kinuha nating plane ticket, return ticket siya, pero via Shanghai, Pudong, China. Yes. So usually, kasi yung napapanood kasi natin, or alam natin, dumadaan ng Kuala Lumpur, Malaysia. Lumpur. So sa atin, ang kinuha natin via Pudong, Shanghai, China. Kasi yun yung pinakamura that time. 33,000, balikan na siya. Kasama na doon yung 23 kilos each na baggage allowance or baggage, check-in baggage. And then also meron na rin siyang meal. Guys, yung mga needed apps na pwede ninyong i-download sa Pilipinas. Parang lagyan na lang namin dito sa baba para just in case lang hindi na kayo malito. Ayan. Pero kailangan ng local SIM card. Oo, para guys, ma-register nyo nga yung phone nyo or yung account nyo sa kanilang Yandex Go. Yes! So ayan, ano pa ba yung nakalimutan namin? Meron pa ba tayo nakalimutan? May listahan pa naman kami Ay, ito. wait lang. Isama namin guys yung mga essentials na ginagawa. Ayaw nga pala. Siyempre kasi mag-winter ha. Baka lang kasi manibago. Siyempre, kailangan may heat tech kayo.
kami ang dala namin, 3 pares lang naman na hitik, laba-laba na lang. Tapos guys, nagdala din kami ng lotion, ng moisturizer para sa face natin, pati yes. lip balm. Parang if ever na mag-chop-chop yung mga lips At natin. ganyan, nagsisimula na, to be honest. So, ayan. So, yes, i-enjoy natin yung winter kasi ito yung, una, wala naman talaga sa atin. Pilipinas. O, pangalawang, mahal ng pamasahe kapag Oo. winter. So, ayan lang. Maraming salamat po sa panonood ninyo. From Pilipinas hanggang dito, sinamahan niyo po kami. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Almaty Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah!